Our tank looks amazing, it's super lush, and I really love it. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Andito tayo ngayon sa Drip Outdoor. Tatanim muna natin tong ating mga ambulya dito sa mga lalagyan natin, maliliit na lalagyan. After that, yung mga natitira nating halaman, itatanim natin doon sa ating koi box. Nakikita nyo medyo maambon ngayon. Halo-halong mga isda yung nandito sa aking drip pond. So first, ang ginagawa ko, nililinis ko muna yung isang tub ng ating ambulya. Makikita nyo dyan yung ating mga PKBM test fish. Ayan o. Friendly yung mga yan. Kala nila meron akong pagkain na dala. Kahit na mga test fish lang yung mga PKBM na yan. Mahal na mahal ko yung mga yan. Tingnan nyo naman sila sa akin. Kakatuwa naman. Meron pa ako ditong mga bakanting pwesto. Tatanggalin ko lang kasi nagkakaroon ng lumot yung mga tubs natin. Siguro na-develop dahil nga direct sa araw to. So tatanggalin lang natin yung mga nakakapakong lumot. Tapos dyan natin itatanim yung mga ambulya natin. So ang ginawa ko, inangat ko na yung mga tubs para makapagsimula na tayo magtanim. So kuha lang tayo dito ng ambulya. Ito yung tatanim natin dito sa tub number 1. Now we are done planting ang ating mga ambulya. Kitang-kita nyo na napakaganda nila dito sa ating pond. Dito napakaraming nutrition, hayaan na lang silang tumubo. Next up, dito na sa ating koi box. Green water na ang ating koi box. Healthy yan para sa ating mga koi. Pero alam ko yung dahilan kung bakit na green water yan. Dahil tinanggal natin yung mga pennyworth natin dito. Dahil nga sandamakmak yung mga pennyworth natin dito, sila yung humihigop ng mga excess nutrition na naglilinger dito sa ating koi box. So dahil nga napakarami nilang humihigop dati, wala nang chance para mag-develop pa ang mga green algae causing ang green water sa ating pond. Pero dahil nga wala tayong plants na present dito sa ating koi box, mag-thrive talaga ang green algae dito causing yung ating green water. So ngayon itatanim natin itong mga parrot feather and yung mga Ludwigia red. Those are known to be immersed. So ilalagay natin yan dyan sa mga pots natin dyan. Hindi ko nalilinisin itong ating filtration. Hahayaan ko na sila para mas mapadali ang tubo ng ating mga plants. Tatanim ko lang to. Now natanim ko na yung mga parrot feather and yung mga Ludwigia red Reuben dito. Lilinisan ko na lang yung filter. Yung mga unang bagsak isasala ko para yung mga dumi hindi pumunta dito sa ating koi box. Now everything is running well. Wala namang nabunot na halaman dun sa mga tinanim natin and hopefully makasettle na yung mga halaman natin para soon sila nahihigop ng nutrition para hindi na mag-green water ang ating koi box. If meron pa kayong mga plant suggestions na gusto nyong ipatanim dito sa Drip by Vinci, let me know in the comment section, naabangan ko yan. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Let's drip.